Good evening everyone. Good evening sir. We are the group 1 and tonight we are going to discuss the industrial and labor management conflict. So first, let us define what is industrial and labor management conflict. If we talk about industrial and labor management conflict, it is a disagreement between an employer and employees regarding the terms of employment. So this could include disputes regarding conditions of employment, fringe benefits, hours of work, tenure, and wage to be negotiated during collective bargaining or the implementation of already agreed upon terms. So sa madaling sabi, ito yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o alitan sa relasyon o sa pagitan ng employee and employers at pwede rin namang employee to employee. So bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan sa loob ng isang workplace? Maaring ito ay dahil sa magkakaiba ng values and objective ang bawat employee and employer. So kung baga, hindi sila nagkakatugma sa kanilang goal as required by their job. So pwede rin ito ay dahil sa working conditions of employment o kung ano ba yung mga terms and conditions na nilagdaan mo sa kontrata. So kung ito ba ay nasusunod, na ibibigay o hindi. Isa rin sa mga pwedeng maging rason kung bakit nagkakaroon ng industrial and labor conflict ay ang pagkakaroon ng wage demand, especially ng mga empleyado. Ito yung kadalasang rason kung bakit nagkakaroon ng conflict sa workplace. Sa panawagan ng mga empleyado na magkaroon ng dagdag na pasahod sa kanila, minsan ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagprotesta sa kumpanya o sa kanilang pinagtatrabauhan. So ano-ano ba yung mga major causes kung bakit nagkakaroon ng workplace conflict? So number 1, personality clashes. Isa rin sa tinuturing na causes ng workplace conflict ay ang pagkakaroon ng personality clashes at work. Maaari itong mangyari sa pagitan ng dalawa o higit pa mga empleyado o sa pagitan mismo ng employee and employer. Nangyayari ito kung ang mga sangkot sa nasabing conflict ay mayroong incompatible personalities, cultural backgrounds, values, or outlooks. Ang pagkakaroon ng personality clashes sa workplace ay nakakaapekto sa productivity and can cause absenteeism and less output. Another major causes of workplace conflict is unrealistic needs and expectation. So conflict at work can often be caused when employers ignore the needs of employees or set unrealistic expectation. So for example, arranging hours that make it difficult for employees to carry out childcare responsibilities. Ito naman ay nangyayari sa maraming posibleng sitwasyon. Una, ay kung overly demanding sa workload ang iyong employer o ang supervisor mo. Kung baga, nais nilang matapos mo ang napakaraming task sa napakaikling panahon. Sa ganitong work setting, ikaw ay talaga namang makakaranas ng stressful amount of work na magre-resulta para ang task ay maging unattainable. Ikalawa ay ang pagbibigay sa employee ng work while on vacation. Para sa isang empleyado o manggagawa, napaka-importante para sa kanila ang magkaroon ng work-life balance. Importante din na mabigyan nila ang kanilang sarili ng time na mag-relax, maging happy at asikasuhin ang kanilang pamilya. Ngunit kung pagtatrabauhin sila habang nasa bakasyon ay imbes na mag-enjoy ay nabe-pressure pa sila na maghabol sa deadline. Sa ganitong sitwasyon, di malabong pag-ugatan ito ng alitan. Ikatlo ay ang issue ng meeting deadlines while short-staffed. Kung ang kumpanya o grupo ay kulang sa lakas paggawa, ang productivity levels nito ay obviously mababa din. Kung pagpipilitan ng isang supervisor o employer na tapusin mo ang napakaraming task ganoong nasa full capacity of workload ka na, ito ay labis na kondisyon na maaring magresulta sa decline goals at alitan. So last example is understanding expectation without communication. Napaka-importante ng komunikasyon sa isang trabaho nang sa gayon magkaroon ng maayos na flow sa work process at maintindihan ng empleyado ang kanyang role sa trabaho. Sa paraang ito, magiging malinaw at madali sa kanya na ma-met ang expectation ng kanyang boss o employer.
So number 3 major causes of workplace conflict is business values. Most people have very clear ideas about what they think is fair, and your organization procedures and policies must reflect this. So for example, giving someone a fair hearing or explaining the reasoning behind a decision. So bilang isang supervisor, employer, or boss, kailangan mong isabuhay ang values ng inyong negosyo o trabaho. Dapat ikaw ay maging patas sa lahat. Nang sa gayon ay may maganda kayong samahan sa loob ng inyong workplace at maiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Good day, everyone. I'm Angeline B. Barandon from BSE 2D. So, this is the continuation of major causes of workplace conflict o yung mga rason kung bakit nagkakaroon ng mga alitan sa trabaho. Once again, when we say industrial and labor management conflict, it is a disagreement between employees and employers regarding in the terms of unemployment. Sa madaling salita, ito yung mga hindi maiiwasang problema o alitan sa trabaho ng employee sa employer at maaari ding naman ang parehong employee. Then, the unresolved issue is also one of the major causes of conflict in the workplace. For example, an employee might ask to be moved to another team because of their manager aggressive leadership style. However, the employee may have the other reason. For example, they may blame their manager for lack of training or career progression. Kung baga, sa aspeto ng trabaho, hindi patas ang ating ginagalawan. At ito ay isa sa mga problema na hindi masolusyonan sa trabaho. Kagaya na lamang ng mga manager na dapat gumagawa at tumutulong sa pagpaunlad ng kakayahan ng mga employee. However, some of manager abuse their power and not give their respect to their worker, or should I say, employee. Some bad side of manager are aggressive, self-centered, and disrespectful, or the attitude. Kaya naman, ang ibang employee ay lumilipat or nagre-resign sa kanilang trabaho. Isa lamang yan sa mga problema na kinakaharap in terms of workplace environment. Isa pa, sa mga problema ay kung ang manager ay walang gaanong kakayahan na manguna sa serbisyo. Because of that, nakapagbibigay ito ng mabagal na pag-asenso sa trabaho. Kaya makikita ninyo bilang isang manager, ipinagkatiwala sa kanila ang posisyon para mamuno, or should I say, the team leader. So kung baga, kung hindi magaling ang namumuno, of course, magkakaroon ng problema sa trabaho. Next, increase in workload. Sometimes, workplace conflict is caused because people feel they are being pushed too hard, and resentment sets in if they feel their workload is unmanageable. Increase in workload o yung pagtaas ng mga gawain na ibinibigay sa employee at kung hindi ito angkop sa kanyang trabaho o hindi niya sakop ang ipinapagawang gawain, kagaya na lamang na nabanggit ko kanina na magkakaroon talaga ito ng problema sa trabaho kung hindi ito akma sa sinabing working condition at mas magbibigay pa ng problema kung ipinapagawa ito sa gawain na madaling panahon. Mahihirapan ng sobra ang employee at nasa kondisyon siya ng kanyang sarili na magtrabaho under pressure. Ito rin ay isa sa maaring reason na pag-ugatan ng problema sa trabaho. Then, aside from major causes in workplace, there are also other causes of conflict in work environment such as unfair treatment, adequate training, at poor communication. Ito lamang yung mga halimbawa kung saan nagkakaroon ng mga problema sa trabaho. Una, unfair treatment o hindi patas na pagtrato sa mga employee. Ito ang isa sa mga problema na makikita sa bawat trabaho at nangunguna ay inggit sa mga ito. Dito pumapasok ang salitang favoritism at magbibigay ng unfair treatment sa bawat isang kasapi ng trabaho. Sunod,
inadequate training from the word itself o walang sapat na kaalaman sa pagtatamo ng mga kakayahan sa trabaho. Ito ay isang problema sapagkat ito ay isa sa mga nagpapabagal para matapos ng maaga ang ipesipikong gawain. Last ay ang poor communication na kung saan hindi nagkakaroon ng balanseng ugnayan sa mga gawain at mahina ang mga kalkula ng employee sa mga bagay-bagay na dapat marating. Kapag ang mga empleyado ay may problema sa pagpapahayag at pag-uunawa ng mga mensahe, maaaring magkaroon ng mga hindi pagkaintindihan at di pagkakasundo. So, upang maiwasan ang conflict na dulot ng maling komunikasyon sa trabaho, mahalagang magkaroon ng unity at malinaw na mga pamantayan sa komunikasyon ng trabaho or organisasyon. Dapat bigyan ng importansya ang pagpapahayag ng malinaw na mensahe, pagkakaroon ng mga kasanayan sa pakikinig at pag-uusap. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng regular na pagpapahalaga sa komunikasyon at pagresolba ng mga anumang problema nang maayos ito agad at hindi lumaki ang gulo. So, once again, good evening po. So, I am Amabeth Lumada and now I am going to discuss and give some information po about the types of industrial disputes. So, in here po, pag-uusapan po natin ang patungkol sa alitan when it comes sa industry. Also, mapag-uusapan din po natin ang patungkol sa pagpapasya ng mga tuntunin at kondisyon ng trabaho tulad po ng sahod, oras ng pagtatrabaho, and yung welfare nga po. So, next, we have here the types of industrial disputes po. So, the first one is strike. So, what is strike? So, strike po is collective refusal by employees to work under the conditions required by employers. So, kumbaga po, yung strike po is ito po yung like pagtanggi ng mga empleyado na magtrabaho sa ilalim po ng mga kondisyong binigay po ng employer. So, yun po. Next po is lockouts. So, what is lockouts? So, lockouts po, a work stoppage or denial of employment initiated by the management of a company during a labor dispute. So, also po, when we say lockouts po, this is the temporary refusal of an employer to furnish work to his employees as a result of an industrial or labor dispute po. So, kumbaga po, sa lockouts po, nagkakaroon ng event wherein yung mga workers po or worker po is nag-stop sila or siyang mag-work. Or in short po, nagkakaroon ng pagtanggi sa trabaho dahil din po sa di pagkakaunawaan ng employee at ng employers when it comes in labor po. Then, the third one po is picketing. So, what is picketing? So, picketing po, a means of persuading workers to join the strike or persuade people not to enter into transactions with the picketed industry. Also po, when we say picketing po, it is a form of protest in which people called pickets or picketers congregate outside the place of work or location wherein an event is taking place. Often po, this is done in an attempt to dissuade others from going and crossing the picket line. But, it can also be done to draw public attention to a cause. Picketers normally endeavor to be non-violent. So, next, the fourth one is Jarao. So, what is Jarao? Jarao, collective action initiated by a group of workers under which members of the management are prohibited from leaving the industrial establishment premises by workers who block the exit gates by forming human barricades. So, example for this po is yung mga tao po or manggagawang nagpoprotesta kung saan pinipigilan po nila ang mga employer o manager na umalis sa isang lugar ng workplace or trabaho hanggang sa matugunan po ang ilang mga kahilingan or some issues po. So, kung baga po, yung mga workers po, they are protesting in some reason regarding sa work against some employers po. Mga ganun po. Next is strike. So, strikes can occur because of the following reasons. So, we have here the first one is dissatisfaction with company policy or yung kawalan po ng gana or lack of interest of
someone or ng isang tao or worker sa patakaran ng kumpanya. Then, the second one po is salary and incentive problems or yung mga problema po sa sweldo or insentibo. Say for example po, nag-overtime ka pero yung tamang sahod mo is hindi kompleto. That's why nagkaroon ng salary problems. So, yun po. So, next po is increment not up to mark. Then the fourth one is wrongful discharge or dismissal of workmen or ang maling pagpapaalis po sa mga worker or mga manggagawa. Then the fifth one po is withdrawal of any concession or privilege. Then next is hours of work and rest intervals or ang mga oras ng trabaho at mga agwat ng pahinga. Then number 7, leaves with wages and holidays. 8, bonus, profit sharing, provident fund, and gratuity or bonus, pagbabahagi ng tubo, provident fund, or kaya pagbabahagi ng pabuya. Yun po. So, next po is types of strike. So, ano-ano kaya yung uri ng strike? So, we have here the first one po is economic strike. So, what is economic strike? Economic strike, labor stop their work to enforce their economic demands such as wages and bonus. So, in these kinds of strikes po, workers ask for increase in wages. Allowances like traveling allowance, house rent allowance, dearness allowance, bonus, and other facilities such as increase and privilege leave and casual leave. So, next, sympathetic strike. So, sympathetic strike po, when workers of one unit or industry go on strike in sympathy with workers of another unit or industry who are already on strike. It is called a sympathetic strike po. Next po is general strike. So what is general strike? General strike, strike by members of all or most of the unions in a region and in an industry. These strikes are usually intended to create political pressure on the ruling government rather than on any one employer. It may also be an extension of any sympathetic strike to express generalized protest by the workers. So, next po, set-down strike. So, what is set-down strike? Set-down strike po, workers do not absent themselves from their place of work when they are on strike. They keep central overproduction facilities but do not work. So in here po, workers po show up to their place of employment but they refuse to work. So kung baga po, nagpapakita yung mga manggagawa sa workplace pero di po sila nag-work. So ganun po. So next po, the fifth one is slow down strike. So what is slow down strike? So slow down strike po, employees remain their jobs under this type of strike. So they do not stop work but restrict the rate of output in an organized manner po. They adapt go slow tactics to put pressure on the employer. So, sa slowdown strike po, kumbaga ang mga empleyado po ay nag-stay sa kanilang mga work sa ilalim po ng ganitong uri ng strike po. Then, gumagawa din sila ng net stop work but nililimitahan ang rate ng output sa isang organisadong paraan. Sanay din po sila sa mabagal na taktika para bigyan ng pressure ang mga employer. So, next po, seek and strike. So, seek and strike naman po is all or same day. Significant number of union members call in sick on the same day. So, next po is wildcat strike. So, what is wildcat strike? So, these strikes are by workers or employees without the authority and consent of union. So, ang strike pong ito ay isinasagawa ng mga manggagawa o empleyado ng walang otoridad at pahintulot ng mga union po. Hello everyone, good evening. I'm Annabel Ibarrientos from Section L and I'm gonna be tackling on how industrial conflicts can resolve and prevented. So number 1, we have ensuring work safety and managing the welfare of your staff. So dapat po na tinitiyak yung kaligtasan ng mga empleyado. Ito po yung dapat unang isinasaalang-alang ng lahat para maiwasan ang mga sakuna na mga aring mangyari. Next is
keeping regular channels of communication open. Ito po ay pagpapanatiling bukas ang komunikasyon ng bawat isa sa lugar ng trabaho para maipahayag po nila ang kinakaharap na problema at para mabigyan ito ng naangkop na solusyon. Next, establish the root cause of workplace. Dapat po na maglaan ng oras para mag-investigate or siyasatin ang pinagmulan ng hindi pagkakaunawaan at iba pang mga problema sa trabaho. Developing a strategy for managing conflicts with managers, employees, and your representatives. So, developing a strategy, nakakatulong po ito para lutasin yung anumang problema o hindi pagkakaunawaan sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Next, explaining plans for change and plans for training the managers and employees to make everyone feel involved. Dito naman po, dapat nagkakandak sila ng meeting para maipaliwanag yung mga plano or madiscuss yung mga plano tungo sa pagbabago para sa kaayusan at para rin mas tumibay pa yung relationship ng manager at mga empleyado sa anong pamamagitan. So, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng bawat isa. Ensuring the manager are properly trained and able to handle management responsibilities. Dapat po na tinitiyak na yung manager ng kumpanya ay bihasa or mayroon ng malawak na karanasan sa kanilang profession para magampanan nila yung trabaho nila or responsibilidad nila ng maayos at tama. Rewarding fairly with pay or bonus. Ito po yung pagbibigay ng reward or bonus sa mga empleyado tuwing last month or tuwing December. Kaya dapat tama at naayon sa itinakda ng batas. Next, communicating the law on harassment and discrimination. Ito naman ay para maiwasan ang pangharas at yung diskriminasyon sa loob ng kumpanya. At syempre, mapanatili yung kaayusan sa lahat ng empleyado. Next, knowing your employees' different personalities. Dapat naman na alamin yung iba't ibang personalities ng bawat empleyado kasi makakatulong ito para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Next naman po, balancing employees' personal and business needs. Dito naman po dapat balanse yung pangangailangan ng lahat ng empleyado katulad ng mga pangangailangang medikal, pangkalusugan, tamang pasahod na pasok sa minimum wage at syempre, seguridad sa trabaho at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. So last, equality policy. Ito yung strategy kung saan binuo para sa lahat ng empleyado para maiwasan ang gulo sa kahit anong aspeto. Kumbaga, nangangahulugan ito ng pagkapantay-pantay ng mga nagtatrabaho. So, that's all po for my part and thank you for listening.